ngayon po ay kasama po natin magpapaliwanag ang ating historian na si Miss Fe Mangahas. Siya po ay matagal na naguro, nag-educate sa maraming mga estudyante bilang isang profesor sa St. Scholastica, no? Bago siya nag-retire. At siya rin po ay marami na rin mga libro na sinulat at maririnig po natin yung mga sidelights ng history na ito na normally hindi nyo nakikita sa textbook. No? So magkukwento siya sa ating ngayong gabi sa mga bagay na maaaring mga katanungan sa ating mga isip, no? Tungkol kay Andres Bonifacio. At isa pa rin po nating guest ay si Alma Miklat. Siya po ay isang manunulat, nagsusulat po siya sa Inquirer, sa iba pang diaries, at iba pang mga journals at mga outlets ng mga kanyang mga literary output. So, ngayon po ay maganda rin makita natin o marinig yung perspective ng isang manunulat, no? Dahil karamihan ng ating mga bayani, very interestingly, hindi sila mga warriors. Sila ay mga writers, mga novelist. Kahit si Bonifacio, apparently poet. Meron siyang very famous na poem, no? Anong pag-ibig pa ang hihigit kaya, no? Sa pagkadakila, yung mga ganon na meron po tayong isang kanta na ginawa ng music si Lucio San Pedro. Nilapatan po niya ng music yung poem na yun ni Andres Bonifacio. At ngayon naman po hinihikayat po namin na puntaan po ninyo yung aming Facebook, yung Isip-Isak, at yung Spotify para ron sa mga previous episodes, at sa YouTube. Makikita po ninyo kami doon. And we would like to invite you to also tune in doon sa mga past episodes ng Isip-Isak. At ngayon naman po, we would welcome any questions, any interaction galing sa inyo bilang audience. At nagpapasalamat kami na muli ay masasamahan ninyo kami sa conversation na ito on faith and politics. Wala na? Okay na? So, what's happening? Ang maging tunay na Pilipino sa isip, salita at sa gawa, siyang nakaukit sa aking puso dahil may lalang ang may akda. Sa tuwing ay iingatan ko ang iyong dangal, kay dakila ng pangalan mo, bayan kong mahal, Pilipinas. Noong siya po ay namatay. At ngayon naman po, siya ay isa sa mga bayani natin na napakabata pa, no? They started in their 20s at namatay po siya in his 30s, 34 years old o 33, no? At alam po natin siya yung founder ng Katipunan. Naging orphan din po daw siya nung age 14, kaya siya ay kailangang magtrabaho. Siya yung eldest of 5 siblings. 3 yung mga brothers niya, si Procopio, si Ciriaco, at 2 sisters. Ang mother niya ay isang Spanish mestiza, si Catalina de Castro.
At ang kanyang ama ay si Santiago Bonifacio, isang Chinese na mestizo. Kaya sinasabi po ng ating kaibigan na si Fe hindi siya mayaman, hindi siya kagaya ng mga ilustrado, pero hindi rin naman siya napakahirap dahil edukado si Bonifacio, no? Although not in the sense ng yung mga ating mga kagaya nila Rizal ay nagpuntahan sa Europa, no? So yung kanilang mental furniture punong-puno ng mga western na ideas na galing sa French Revolution, yung mga ganon. Pero si Bonifacio daw, kahit na hindi naman siya nagpunta sa Espanya, hindi siya nagliwaliw sa Europa, nakabasa yan ng American Declaration of Independence. In fact, inspired daw siya doon. At naman po, yung French Revolution, yung mga ideas doon, nasagap din daw po niya. So, gusto kong tanungin ang ating panauhin na si Fe, yung ating historian. Sino nga ba si Bonifacio? Talaga bang siya ay, anong klaseng social class meron siya? At bakit kahit na mahirap yung circumstances niya, malawak ang kanyang kaisipan? Si Bonifacio kasi, palabas kahit hindi naman siya umabot ng kolehiyo, siguro naabot niya hanggang equivalent ng parang high school. Pero maaga siyang natuto ng Kastila, na yun ang language of the day, yun ang lengguwaheng umiiral nun. So marami siyang nabasa. At sinasabi nga, hindi lang about mga Espanyol na mga sinulat dito at sa abroad, pati American presidents nabasa niya. Kaya, well-read talaga, no? Well-read talaga siya. At saka yung nanay naman niya, hindi naman yung masang walang kaalam-alam. Oo. Parang Spanish mestiza raw. Spanish mestiza. Yung tatay naman niya, Chinese mestizo, kung ganun nga. Hindi naman siya yung masang-masang walang-wala. Oo. Ignoramos, Oo. kumbaga. Hindi naman din in negative sense. Hindi walang-wala talagang edukasyon. So si Bonifacio tawagin na lang natin lower middle class. Okay. Yun ang kanyang uri na pinanggalingan. Pero ang maganda kay Bonifacio, nasa teatro siya maaga pa. At Very siguro creative siya din, na nakahagap, doon niya nahagilap yung mga kwento ng mga legendary heroes natin. Kagaya ni Bernardo Carpio, ha? Yung mga ganyan. So yung kabayanihan, yung pagmamahal sa bayan, paglaban doon gamit ang teatro, naging taal kay Bonifacio yan. Natural lang sa kanya yan. Okay. Kaya kapadong-kapado niya yung singing. Ngayon, si Bonifacio, ang isang nakakagulat sa kanya, ay kahit na nakahulugbulo niya sila Rizal sa La Liga Filipina, halimbawa, nag-membro siya niyan Ibig sabihin, hindi naman siya allergic sa mga middle class, upper class na mga nagre-revolution din, nagiging nationalist. Pero ang maganda kay Bonifacio, kilala niya yung bayan, kilala niya talaga, at alam niya talaga ang dapat sukdulan ng pakikibaka, yung kalayaan talaga ng Pilipinas. So, kung humahanga sa Amerika, naging symbol ng independence from Great Britain, dating colony, yun din yung kanyang naging pattern. Colony tayo ng Spain, hiwalay tayo at magiging independent, magsasarili tayo. Yun yung inspirasyon niya yun. Ikaw, anong alam mo kay Bonifacio? Actually, kanina nabanggit mo yung kay Bernardo Carpio. Interested ako kasi sa Montalban, di ba, nakilala si Bernardo Carpio. Yung image na nakatayo siya at ang kaliwang kamay nasa isang bundok at ang kanan ay sa isang bundok. Kumbaga, pinaghihiwalay niya yung dalawang bundok. Paano naging nagustuhan ito ng gusto ni Bonifacio. Andres Bonifacio. Alin Yung si Bernardo Carpio. Yung nag-uumpog ang bato. Nag-uumpog ang bato na Oo, hinihiwalay niya. tapos nung malapit na siyang makaalpas, no? Kaso, Paa na lang. may isang paa siya pa na Yun yung play mo. pin down. Kaya,
pwede nang makalpas eh. Kaya lang, yung isang paa, nandoon pa. So, Oo. tatapusin yung Oo. paglaya, di ba? Oo. So, So, yun ang imahe. yun ang imahe niya, yun ang kanyang ano. Pero well-read si Bonifacio eh. Palagay ko hindi lang Espanyol lang nababasa niya, English din. Oo. Hindi malayong English din. Kasi nagtrabaho din siya sa German company. Aha. Hindi naman siya nag-aaliman. Malamang English ang komunikasyon nila. Di ba? Oo. Saka sabi, budigero, hindi. Naging ano siya, mensahero, naging... Oo. oo, Naging escribiente yata. estudyante pa Ganon. rin. Oo. So hindi siya talagang walang alam. Oo. That's true. At saka, ang sabi ng mga ibang historian, kagaya ni Reynaldo Ileto, no? Parang siya yung nagbigay tinig eh. Siya yung boses ng sambayanan. Kaya kahit yung mga ilustrado medyo, yung bang tipong snooty sa kanya, no? Hindi rin sila makapalag sa fact na siya ay boses ng sambayanan. Kaya siya yung pinakikinggan eh, ng mga tao. Kaya nga nalipol niya yung yung katipunan eh. Oo, meron siyang ganong capacity mag-organize ganyan. At saka yung magbigay boses sa sambayan ng Pilipino nung panahon na yan. Kasi sila Rizal, ilustrado yung ino-organisa Oo, nila. oo. Mga educated, hanggang koleyo, mga Espanyol speaking. Espanyol lang kanilang mga usapan. Pero si Bonifacio galing talaga sa lower middle class. At malapit siya sa masa kasi taga-Tondo sila. So talagang meron siyang connection sa three levels of society. Yung pinakamahirap doon, yung lower middle class, yung mga upper workers, middle no? class. So, meron siyang connect. Talagang makaka-organisa siya ng isang kilusan. Pero kahit ganun, masa pa rin. Oo. Mukhang talagang yung mga tao, ina-identify daw siya eh. Sabi ni Ileto dun sa figure ng Bernardo Carpio eh, na siya yung magsasalbar, no? Sa sambayanan. Yun nga lang, nakaipit pa yung isang paa. Bakit sa tingin ninyo, from a historical point of view, bakit na conflate yung ganong image ng mythical na Bernardo Carpio at saka si Bonifacio bilang leader ng Katipunan? Hindi ko masyadong nakokonek siya doon sa Bernardo Carpio. Meron siyang affiliation doon, yung interest. Pero yung kanyang inorganisa talaga sa simula't simula, mga lower middle class Yung Katipunan. workers, saka yung mga mahihirap. Oo. May mga ilang ilustrado na talaga kamukha ng kapatid nila Rizal. Ni Rizal, mga babae Oo, pa yan. mga babae. Oo, saka may mga medyo ilustrado, mga educated. Pero hindi kamukha nila Gregorio del Pilar, nila Aguinaldo. Nung mag-organisa yun, talagang middle upper na eh. Oo, ilustrado. Oo. Kaya nung nag-meet yan, at sino maglili dyan, pumayag na si Bonifacio na si Aguinaldo na. Nahalal ng presidente si Aguinaldo eh. Ano na nga lang siya, parang Secretary of Interior. Ibig sabihin, press officer lang, parang ganun lang. Wala ng power yan, maglilingkod na nga siya kay Aguinaldo. And yet, si Daniel Tirona, na taga Cavite, ng mga Caviteños, mga regionalistic, yun, kailangan sipain si Bonifacio. Kasi siguro nakita rin niya yung karisma ni Bonifacio, yung galing niyang mag-organisa sa pangkalahatan, di ba? Tsaka may talino talaga si Bonifacio. At alam niya yung pinaglalaban. Samantalang itong mga ito nakapasok na sa kilusan, meron niyang mga history na nagtrabaho sila sa Spanish government. Oo. Meron na silang mga kaibigang Espanyol, nakihalubilo na sa mga praile, may mga connect na sila. Ganon. So, nung pumasok nga itong si Aguinaldo, ayun na, simula ng class struggle within the revolutionary forces. Oo. Parang may power play bang nangyari? Yes, power play. At saka class struggle na talaga. Kaya hindi na natin kailangan importin pa yung Marxism. In that sense. Kaya nung bago-bago ako sa kilusan na Marxism, no-blowing ko, hindi pa tayo magsisimula kay Bonifacio. Wala naman yun sa kaliwa eh. Bonifacio, burado eh. Kaya hindi ko na bring up. Pero kung gusto nating magtagumpay tayo, kahit ngayon,
Dapat natin simulan yung pagmumulat dito sa period na to. Kasi dito talaga umagat yung kamalayan ng Pilipino na nakabatay sa ugat natin bilang Pilipino, kultura at lahat. Actually nga, I think yung power yung of attraction ng Katipunan, dahil merong resonance dun sa babae, yung kanilang myths, kagaya ng Bernardo Carpio, na ang tingin sa kanya, siya yung hinahanap natin at we are waiting, longing for this figure ng Bernardo Carpio. Parang itong ating yung kilusan ng Katipunan, lumaganap dahil nakaangkla talaga sa kultura. Yung mga mythologies, yung mga historical longings ng mga tao. Pero at the same time, meron ka rin yung stream ng mga ilustrado na napulot yung mga sa kanilang inspirational yung mga French Revolution, yung mga ganyan, na I think yung ganong cultural divide nasa atin pa rin Pumasok na sa atin. Oo, yung bang nilulook down yung mga kagaya ni Bonifacio na wala silang professional credentials talaga. Tapos, yun nga, hindi raw siya abogado. Kaya kahit na Secretary of Interior, hindi siya pwede. Mga ganun. So, nilulook down yung mga ganun. When actually, meron silang native na intelligence At si Bonifacio, apparently, parang talagang kahit yung kanyang poetry, yung kagaya, anong pag-ibig pa, ang hihigit pa yung mga ganon, love of country, Hindi so much yung, dahil sa merong French Revolution, gagayahin natin, yung mga ganon. So, magandang pag-isipan natin kahit ngayon, bakit tayo nagkakahiwa-hiwalay? Siguro dahil nga sa pagkakahiwalay din ng mga magdiwang at magdalo na faction. Yung mga magdiwang na kampi ni Bonifacio at saka yung magdalo na kampi ni Aguinaldo. Ang feeling ko, yung class divide na yon, dapat sana iwanan na natin Alam mo, actually, kung nabuhay si Rizal, magtatagumpay ang revolution. Kasi si Bonifacio at si Rizal, Oo, sila. oo. Member siya ng La Liga Filipina, si Bonifacio, na tinatag ni Rizal. At yun ay pangkalahatan. Yung sinasabi mong dual souls, Tambal na sagisag ng himagsikan. Yun ang Twin soul sila. Twin soul Twin of the souls. revolution. Oh. Twin soul sila. Kasi yung isa, writer, intellectual, yung isa, fighter, and from the gandang heart. kombinasyon Magandang actually. kombinasyon. Oo, sana, At si Bonifacio talagang believe kay Rizal. Dahil nga dun sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo rin. At palagay Diba? ba si Rizal At din ay talagang, gusto rin niya si Bonifacio. Wala lang nag-aaral Kaya yan. hindi talaga dapat yung mga matagal ng pag-aaway. Oo, yung controversy yung ng controversy na pinag-aaway yung dalawa. Hindi dapat mangyari Oo Kasi nga. parang kung titignan mo, nagko-complement talaga yung dalawa Actually, Ang tama ganda yata si tama Pe. yung sinasabi mo na Oo. baka nagtagumpay. Kung nagsama silang dalawa, Tagumpay. dahil si Rizal carries yung mga elitista hawak niya yung yung consciousness ng mga elite, Pero at the same time, si Bonifacio naman is speaking sa mga masa. Although, sa totoo lang, ito si Rizal, meron ding kapit sa mga ordinaryong Pilipino nung panahon na yun. Kasi naalala ko yung kwento ng aking lola. I wish, bata pa ako noon, ako yung ng Kulambunya, maliit pa ako. Hindi pa ako nag-aaral. Pero marami siyang kwento nung panahon ng revolusyon. At sinasabi niya na actually si Rizal mabango sa taong bayan. Sabi niya. Kaya daw nung namatay si Rizal, binaril sa Bagong Bayan, sabi niya, umugong daw yon. Siya ay nasa Cavite. At bata pa siya noon, nasa Cavite siya. Pero sabi ko, oo nga, teka muna, bakit nalaman niya yung news na yon? Siguro kwentong kutsero, dahil kalesa lang naman noon pa, Pero sabi ko, ang layo ng Maynila sa Cavite. Pero, naano niya yun, sabi niya, umugong daw yung pagkamatay ni... At doon daw nag-umpisa na
nagalit daw, sabi niya, ang mga taong bayan. Kaya ito sila Bonifacio, lumakas daw yung katipunan. Ganon. Nung nasa UP na ako, nung binabasa ko yung Revolt of the Masses, na parang sinasantabi masyado si Rizal, na wala siyang significance historically sa revolusyon, ano? Sabi ko, hindi yata totoo yun. Kasi ang kwento ng lola ko, yung narrative ng lola ko, parang naging hudyat yung pagkamatay ni Rizal. Kaya dalong lumakas ang katipunan. In fact, yung kanyang ama, katipunero, tinapon sa Palawan. Kaya kami taga Palawan Tinapon sa Palawan sa Iwahig. Oo, yung kanyang ama. Dahil nga katipunero. Ano. So, ang feeling ko, parang siguro yung mga narratives ng mga ordinaryong tao nung panahon na yon. Kagaya nun, hindi naman siya adult pa. May teenager siya, bata pa Pero nakarating sa kanila sa Cavite. Yung news na namatay na si Rizal. At ang kanyang interpretation doon, yun ang naging hudyat sa taong bayan para mag-alsa na. Ako naman, actually, ang unang revolusyonaryo sa pamilya ni Rizal, yung nanay niya. Oo, Ang nanay niya, pinaglaban niya yung estate tax ng kanilang mga asyenda na nirerentahan nila sa mga fraile. At kakampi ni Doña Teodora yung mga middle class and lower middle class na nando sa asyenda. Kaya sa binilanggo? Yes. At si Rizal, bata pa, na-witness niya na kinakaladkad yung nanay niya, pinaparusahan, nakukulong, binibisita niya sa prison. Kaya given that background, plus si Pasiano, hunted. Hunted yung brother niya, hindi na makalabas. So, hindi ka magtataka kung bakit naging revolusyonaryo si Rizal. Okay. Ang pamilya niya, unang-una ay talagang nanguna na sa pakikibaka. Mother niya, brother niya. Actually, nung may isang sulat si Rizal kay Blumentritt, dahil itong dalawang ito, magkaibigan. Magka-penpal. Nasa Europa na si Rizal, pero nagsusulatan sila until finally nga nagkita sila dun sa sa Litomirich, dun sa Czech Republic ngayon. Isang sulat niya, sinabi niya ron yung sama ng loob niya sa ginawa nga sa pamilya niya. Sa pamilya niya. Ng mga Kastila na nakulong yung nanay niya, pati yung mga kapatid niya, so malaking talaga, totoo talaga na merong gano'n na itong nanay ni Rizal ano yung tawag doon? Mayroon na siyang talagang paglaban sa mga Kastila nung panahon. Mukha naman palaban talaga yung nanay niya, di ba? At saka yung karanasan na yun, siyempre, timong-timo naman sa isip ni Rizal. At kaya nga he had to hide the family name. Kasi alam na yung merkado, si Doña Teodora, si Pasiano pa, yung mga rebelde. Kaya he had to resort to using Rizal. Actually, merkado sila. Ewan ko saan pinuhulot. Saan niya pinuhulot yung Rizal? Siguro meron silang kamag-anak or family name or what. Kinuha doon, hindi naman si Rizal, merkado siya. Kaya umalis siya, Rizal siya. Okay. Okay. So actually, hindi rin tama yung feeling ng mga tao na ayaw niya ng revolusyon. Hindi. Ang feeling ko doon siguro, Gusto lang niya ng handa. based sa El Filibusterismo, yung last lines ni Padre Florentino, na sinabi niya, hindi handa kasi yung baka nagpapalit ka lang ng mga one set of tyrants, kahit na Pilipino pa sila. And I think siguro yon sinasabi na hindi naman against si Rizal It's just that hindi panahon. Hindi pa panahon. Although sa yung sinulat ni Rizal na The Philippines a century hence, maliwanag doon. Yung talagang paglaban. Oo. Na ang bayan ay hindi lalaya
no, nang hindi lumalaban. Oo nga. So, doon pa lang makikita dun sa sinulat na yun ni Rizal, yung pareho nilang ideya ni Bonifacio. Oo, Na na kailangan. talagang Ano, lumaban. oo, lumaban. Pero Fe, gusto kong, dahil historian ka, gusto kong malaman, bakit ang sineselebrate natin ay yung kanyang birthday. Oo nga. Pero hindi yung pagkamatay niya, yung binaril siya. No, Kasi- pinabaril ni Aguinaldo. Hindi heroic yung death niya eh. Oo. Pinapatay siya. Pinapatay nga. Tsaka very tragic at kaya- saka very... O gusto nilang Walang i-hide. heroes na gano'n ang kamatayan. Gusto, Ibig ko sabihin gusto kasi- nila. Si Harrison, sabi, February 16, 1921, Republic Act 2946, ang sinainan ni Governor General Francis Burton Harrison. Eh, sa mga Amerikano, acceptable si Rizal eh. Kasi intellectual siya, Hindi ito yung kay Bonifacio ko. Kay Bonifacio. Diniclare na holiday. Oh, ni Yung Harrison. November 30, na birthday ni Birthday. Bonifacio. Oo, Kasi magandang birthday tanong yun eh. Ni Eh, Bonifacio. kasi nga, Pero, Bakit hindi yung pagkamatay, eh, ano? kasi nga hindi heroic yung death ni Bonifacio. Kahit pinatay siya. Kahit pinatay siya. Kapwa Eh, niya. siguro si Harrison naman, Amerikano, eh maganda naman na, huwag naman ganyan. Eh, Oo. mapapag-usapan pa yung sino nagpapatay, paano napatay, mga ganyan-ganyan. Doon na lang sa birthday, di ba? Para safe naman. Para medyo... I-honor mo na lang. Oo. Pero hindi mo dinadakila. Parang you don't want to open a can of worms. Yeah, oo, Kasi bakit siya namatay, bakit pinatay ng ganon, yung mga ganon. Mauungkat pa yun. Ah, Kaya okay. ganun, safe na safe Parang, sila doon. para maging ano na lang na basta hero siya. Oo. No? Na hindi na buksan yung mga... Kasi panahon na yun si Aguinaldo. Oo, ano pa siya Ang role eh. ni Aguinaldo nung time na yun ni Harrison. Si Aguinaldo kasi nung time na yon, meron pa siyang degree of stature eh. Yun na lang mga bandang 60s na medyo na ano na siya eh. Alam mo, Pero, hindi na pag-aralan ng istorya yan. Bakit for a long, long while, kahit na ginawa ni Aguinaldo yon, eh hero pa rin siya. si Aguinaldo, Oo, sa lahat ng history books. pero yun, naalala ko itong film na ito, yung tungkol kay Aguinaldo, di ba? Ano ba yung film na recently? Ha? Goryeo, yung Goryeo. Sinasabi to na actually si Aguinaldo, parang ano siya eh, nagdadalawang isip. Siguro dahil sa hindi siya ganun ka-secure na siya ay hindi ilustrado. At saka ang kanyang skill, warrior. At saka hindi rin siya yung tipong kagaya ni Bonifacio na very eloquent ang rhetoric para sa mga masa. So siguro ang nakalagay doon sa film na yon, parang kapalaran niya na siya ay in the end hindi i-esteem ng mga tao. May ganun siyang premonition doon sa pelikula na yon. So ang feeling ko parang dinidebunk na siya yung time ng mga 60s, 70s na dahil pinapatay niya si Bonifacio. Ang feeling ko doon, although may mga ibang nagsasabi na actually gusto sana niyang i-revoke yung kanyang order. Napatayin si Kaya lang yung kanyang mga advisor, itong sila Noria, very strong yung kailangan kasi nga may faction So kailangan manalo yung ating Magdalo, no? Pero parang ang sinasabi si Aguinaldo medyo nagdalawang isip. Kaya lang it was too late. Oo. Ginagamot na lang nila yan, Pero talagang no? talagang Aguinaldo Gusto niya had to get rid of him kasi hindi siya mananaig sa leadership. Actually, doon sa, Ibang klaseng personality ni Bonifacio. doon sa pelikula ni Antonio Luna. Oo, yun yun. Kita doon yung yung role ni Aguinaldo. Oo. Na talagang kahit kay Kahit si Antonio Luna. Siya rin, pinapatay Oo. niya, no? At may isang play
si Adrian Cristobal, the trial, ang paglilitis. Si Adrian? Adrian Cristobal. The trial, paglilitis, talagang buong-buong ano yun, pinakita yung paglilitis kay Andres Bonifacio. Oo, talagang mock trial yun di ba? Makikita talaga doon yung Oo. kung ano yung punto de vista talaga ng kung paano madedeklarang dapat itong patayin nila dahil nga sa gabal doon sa Oo. sa gabal sa Magdalo, Tsaka sa ambisyon niya. sa ambisyon. Na- Ayun. Kaya na- maganda yung ano na yan maganda Ganon. yung play na yan. Actually, hindi na natin kailangang manghiram sa kay Marx, kay Lenin. Kasi class struggle na talaga ito Itong nangyayari kay Bonifacio at Aguinaldo. Hindi na tayo kailangan umangkat. But como ang mga nagtayo naman ng mga revolutionary movement dito, after nila Bonifacio, ay mga hindi na alam yung history natin yung ugat ng kasaysayan natin Hindi nakaugat ang pakikibaka natin ngayon, hindi nakaugat yan Sa cultural context na. I think yun ang failure Sad. Whether we're talking about yung mga ilustrado nung unang panahon na borrowing ideas sa French Revolution, ganon. Or whether you're talking ng Marxism nung 60s, 70s, no? Panay galing sa labas. Nobody has ever really thought about paano yung ating struggle dapat naka-root nag-uugat doon sa hinaing at kultura ng ating sambayanan. Wala pang ganun meron ka lang mga fenomeno na kagaya ng people power, makikita mo yung religious roots at saka yung talagang kultura ng mga Pilipino. Pero walang ganong klaseng, anong tawag doon, reflection on ang mga Pilipino talaga mukhang may fusion yung political at saka yung religious. Si Ileto, I think, tried na yun daw, passion gave our people grammar of dissent na hindi nila masabi otherwise, magandang panimula sana yun pero yung issue na kailan tayo magkakaroon ng pampolitika, ng mga theories na talagang nakaugat sa ating kultura na kaya ang feeling ko si Bonifacio sana yun kaya nga ang feeling ko baka balikan natin si Bonifacio at tingnan yung relevance niya ngayon kasi tama rin si Ileto sa tingin ko na siya yung of all the revolutionary leaders. Siya yung nakapag-sabbibig ng damdamin ng sambayanan. Kaya hindi siya maligpit kagad kasi nga siya yung boses Ganon. Pero yun na nga, siguro sa tingin mo, Fe, ano ang relevance ni Bonifacio ngayon? Mahirap nang i-reintroduce si Bonifacio na hindi mo babalikan yung context niya. Oo. Pero yung context niya, meron pa rin tayong kahawig nun, pero complex na tayo ngayon masyado ng complex. Oo. Baka hindi na enough si Bonifacio. Sa tingin ko. Yung mga kagayang ganon, oo. Kasi yung mga intellectuals, middle class, pataas, actually ang revolutionary class sa Pilipino ay yung mga leaders, hindi naman nanggagaling sa masa nanggagaling sa lower middle class. May education Sabagay. na rin sila at saka meron silang connect sa masa at saka middle class, lower pataas. So, tama yung nangyari sa kaliwa na nanghiram ng ideology from the socialist sa labas, sa China, ganyan. Pero sana sana binose back pa. Aha. Sana sinimulan nila kay Bonifacio at nakita doon yung pagkakaputol, pag-take over ng mga ilustrado. Because in that sense, si Joma ilustrado na rin. O kaya, halimbawa si Emilio Jacinto, Kahit di ba? proletarian yung kanyang- Yung kartilya. Ang ganda Maganda Panimula yun. na yun maganda yun di ba? Panimula na yun Kaya ngayon, Oo. nung join ako bakit hindi tinitake up from Bonifacio, yung mga kartilya, yung ganyan. Oo. Blank yun, blank. Nandun ko na kagad sa MLMTT. Sabi ko, paano kaya ito magsasucceed?
Sa bagay, naman kako, yung General Mass din, hindi rin alam yung kila Bonifacio. Oo. Wala rin. So talagang tayo kulang na kulang sa mass revolutionary thought and mass revolutionary experience. Kulang na kulang. Kaya sa ngayon, sa labanan ngayon, mahirap mabuo ang Pilipino unless talagang pro-America tayo versus China. Ganun talaga yan. Wala kang maaasahan na magiging pro-China ang masang Pilipino at lalaban against America. Malabo yan. Palagay ko, hindi naman natin dapat na maging gano'n ang ideya natin na kakampi tayo dito sa isa. Oo, sa eh. isa. Oo. I don't think it should be that way. Mabalik lang ako Pero dito, ano, no? but that is the reality. Yung sa'yo, ideal yan. But if you go to the reality down the ground, ganun yun. Mahahati lang ang Pilipino, pro-China or pro-US. Hindi mo makukuha yung sinasabi mo. Ano yun? Ideal yan. Hindi mangyayari yan. Unless mayroong revolutionary group na kayang labanan yan at palaganapin. Ang kaliwa hindi na-identify na si China eh. Pero baka naman may umusbong eh. Oo. Na, Baka umusbong. na talagang independent Baka. na nakaangkla sa resources ng kultura at sa resources din ng pananampalataya. Yun. Wala kayang role Yun na. ng pananampalataya. Kaya tinitingnan ko yung bakit palaging may fusion ng political at religion. Yes. Alam mo, mula pa kay Hermano Kasi Pule, babaylan yan eh. yung Cofradia de Babaylan San Jose. Pagkatapos yung mga millenarian yan. movements Yung people diyan sa Mount power, Banahaw. church, yan, people power. Oo nga, kasi merong ganong spirituality na maliwanag at very strong na hindi pa natin naintindihan eh. Dahil sa colonialism, akala natin yan nasa margins lang at saka mga colorum. Yun, naalala ko yung sabi yung Suprema sa Banahaw. Ang tingin sa kanila colorum, pero sabi nga niya, very interesting eh. Sabi niya, sa totoo lang kami po ang humawak ng ating ng relihiyon ng ating lahi. Sila yung continuity ng pananampalataya ng lahi. Very interesting yun eh, na gano'n ang self-identity nila. So, ang feeling ko siguro, wala pang ganong malalim na pag-aaral doon sa palaging ganong fusion ng religion at ng spirituality at saka revolusyon. Naalala ko yung ating kaibigan na si Randy David. Sabi niya, I am a student of revolutions. I have seen, plenty of revolutions na inanalyze niya. O sabi niya, but this is the first time I have seen a revolution led by the Virgin Mary. Kasi nga, nung panahon ng EDSA, up and down yung Lanabal de Manila. Kasi yun merong, mythology na nung gusto ng mga British na mag-invade sa Pilipinas, na yung Lanabal de Manila daw ang pumigil. Kaya ganun din kaya pinarada siya sa up and down EDSA yung 4 days na yon. Sabi ko, oo nga biglang sabi ko, magagawa kaya yung people power nang walang religious element. Pero alam mo, Real ba, going back to prehistory, ang unang lumaban dyan, babaylan. Oo nga, yun nga yun. Hindi naman nakakapagtaka yan. Yung memory ng lahi, hindi nawawala yan eh. It's Oo. very deep and in the subconscious. At nag-emerge yan in times of kailangan talaga. So, hindi bago sa atin yung women-led and may religious element. Hindi bago sa atin yan. Kultura talaga ng Pinoy yan. Kaya yung people power, yun, talagang Kaya ngayon, kung sa continuing revolution, no, so to speak, halimbawa na nakita natin dun sa EDSA Revolution, baka hindi nga maihihiwalay yung importansya ng simbahan, ano? Oo. Na kung magigising ang mga kaparian, no? Oo. Na nandun kasi sila nakalubog sa bawat Parish, oo. no? Napaka-importante na nakikita nila kung ano yung mga
hinaing yung mga hinaing ng mga ng mga parishioners, no? Oo. Yung mga paghihirap. Tapos kung ano ang mga kailangan ng mga ito. Baka halimbawa katulad dun sa pagboto. Yung pagboto ng tama, baka kailangan no? Kasi isa nakikita natin ngayon, goodness naman ang ating mga leaders ngayon, talaga namang nakakahiya, Oo. Nandiyan meron kang sa Senado na puro mga artista na wala namang mga alam, no? Tapos, yung dynasty na pag natapos itong head of the family, papasok naman yung asawa, papasok ang mga anak, sunod-sunod, walang katapusang Oo dinastiya ng mga politiko na nagiging parang katawa-tawa. Ano ba ang nangyayari dito sa Pilipinas? Kaya siguro baka malaking ang kailangang ma-educate talaga ang mga tao, no, na makita na ang kailangan natin yung talagang magtatrabaho para sa bayan. Oo. Na hindi yung pamilya at sariling bulsa ang iniisip. Oo nga eh. Ang nangyayari ngayon talaga, ano yung iyong family, no? Clan kinship ties. Hindi yung yung qualities ng dapat na leader. Siguro sa tingin ninyo, paano natin mariresurface yung leadership qualities ng ating mga heroes, no? Kagaya ni Ayun. Bonifacio. Pagkatapos, Yan ang kailangan natin. bakit si Bonifacio, bata pa siya nung naging leader ng Cryo Balintawak. 33 nang mamatay. Oo, Ibig sabihin, 33 nang 20s pa matay. lang. Mga millennial lang sila. Oo. Si Rizal, 35 nung namatay, no? In other words, mga bata sila, pero may capacity na i-organize, kagaya ni Bonifacio. Yung Cryo Balintawak, yung mga ganon. Ay yung quality ni Bonifacio na dapat dalhin sa ating panahon. Nako, Melba. Wala nang Philippine History grade 5 and 6, hinati pa yan. Wala na sa high school, wala na sa college. And walang nagprotesta. Sabi ko nga kay Mila Guerrero, kahit tayong tatlo na lang ni Zeus, ayaw nyo ba? Kayong trio. Sabi ni Zeus, sabihin mo kay Fe, siya na lang ang malakas sa ating tatlo. Uuga-agwa na rin ako. Paano yan? Sabi ko kay Mila. Kawawa mga historiador. Kawawa talaga ang ating state of... Nasa grade 5 and 6 sinati yan. At wala dun yung pinahina yung people power para propaganda nga naman kay Marcos, wala yung stigma nila. Pinahina yung kay Bonifacio, yung mga ganyan. Melba, kung ako lang ay bata, sabi ko, ang hirap nito, may edad na ako, tsaka kayo, hindi na rin tayo po pwede eh. Hanggang dada na lang tayo, di ba? Hindi na tayo... Pero Fe, meron ka pang National Historical kasi maayos pang utak mo, mausap. Sa Historical Commission ako. Oo. Ano yung ginagawa ng Historical Commission? Depende sa head. Ayaw magiting, gusto ng head namin. Gana. Alam mo ba, I was so disappointed noon eh. Kaming mga commissioners, bakit ganyan ang Pilipino? Dahil may commissioner kang kilala, may pangalan, ganito, parang baw-baw na lang sila. Pag ako naman ay nagsasalita, ito namang aking mga kasama, tahimik lang. Parang nagiging kontrapelo. Siyempre ayoko naman ng ganon, di ba? Oo. Teka, baka naman nakikinig yung bagong kalihim ng edukasyon. Marinig man lang sana niya itong mga yung alam mo ang dapat gawin sa gagawa tayo sa ng curriculum. sulat, o kaya kung hindi mo magagawa as isa, kami yung church kape. Kahit na lang pagtawanan kami ni Angara, gagawa tayo ng letter na kung gusto mong tumino ang edukasyon ng Pilipino, ibalik mo sa high school at sa college ang Philippine history. Tama. Oo.
Pwedeng ganon. At saka yung simpleng ayusin yung talagang kasaysayan natin, ano? Huwag mag-aalis ng bahagi ng kasaysayan natin. Oo. Kailangan malaman. Katulad nung nangyari ng martial law. Bakit hindi isasama yung period ng martial law sa history ng Pilipinas? O kaya sinasabi na wag na raw sabihin, kung meron daw kasaysayan ng authoritarianism, wag sasabihin si Marcos yon. Hala. Merong ganong kuhan. Pero alam nyo, ginawa ko lahat yan. I will go to my publisher and get you copies. I did that, and many schools bought dahil kumpleto daw nandun yung martial law. So, sabi ko nga, naku Lord, thank you for helping me out. Nagawa ko na yan. Nasa textbook So na kaya yan. mabalik lang tayo dun sa no? Itong mga kasalukuyang Mga politiko natin ngayon. sa atin. Ano yung mga qualities ni Bonifacio? Eleksyon na naman tayo, no? Ate Melba, ano ang dapat nating hanaping mga Leader. Ano yung mga qualities na nakagaya ng kila Bonifacio na 33 years old na matay si Bonifacio, 35 years old si Rizal, mga bata pa yan, ano? Ngayon, In their 20s, ano ba ang mga dapat nating malaman, ano, o mapakita, mahanap dito sa mga bagong crop ng mga politiko? Mahirap magsalita pero sabi ng aking katulong na ayos na raw sa barangay kung sino iboboto Ibig sabihin, yung barangay nakaka-receive ng pera na idodole out sa mga, alam mo na, mahihirap na nakararami. So sabi ko doon sa katulong ko, kayong nagpapahirap sa bayan, bakit po? Kayong bumoboto dito sa mga ito alam naman yung mga pinagagawa, sabi kong gano'n, hindi tayo ulan habang ganyan. Teka, since Bonifacio ang pinag-uusapan natin, inaalala natin siya. November 30, 161st birthday ni Bonifacio. So, ano ang mga qualities niya na dapat nating i-instill dito sa mga kabataan ngayon? Kasi, alam mo, marami ding mga kabataan na I think mahuhusay, Hindi lang nabibigyan ng pagkakataon na lumaban. Kasi nga, ang nakakapangyari, pera. Ang nakakapangyari, yung mga kamag-anak, mga incorporated, Pero, siguro sasabihin ko lang isang example, sa Bataan, na pinanggalingan ko. May isa diyan na konsehal. Sasabihin ko na yung pangalan, si Maya Bongko, na napakagaling. At pumupunta talaga sa bawat lugar, barangay. At talagang tumutulong yan, yung angat buhay na sinimulan ni Lenny, tinutuloy niya doon sa Bataan, sa Urani, tapos hindi lang siya may pinag-aralan siya. Nagma-masters pa siya ngayon, sa public administration. So, ito nakikita kong kabataan na gustong maglingkod sa bayan na talagang nakaugat doon sa mga tao. And yet, gusto pa rin yan tumaas ang kanyang karunungan, Hindi lang yung pagpunta sa umugat sa mga tao, kundi itaas yung kanyang kaalaman kung paano magkaroon ng magandang serbisyo by learning. Nagmamasters Marunong mag-manage. Sa public administration. May ganin, yung bang mga natin ngayon, yung mga senador halimbawa natin, umabot na ng pagka-senador. May mga ganun bang kaalaman? Hindi, actually, ang mga ambisyon nila ngayon is just to keep their position. Kaya nga yung mga pork barrel, di ba? Yung mga ganon, kailangan nila yun para sa susunod na eleksyon. So they get re-elected. Ang kanilang agenda is permanent stay in power. Nawala na yung love of country. Yan maganda kay Bonifacio. Talagang love of country siya. Di ba? I mean, anong pag-ibig pa ang hihigit kaya, siguro yung mga bata ngayon, maganda na ma-encourage to have courage to get into the system. Kahit mahirap, kahit matalo sila in the beginning, sa SK o sa anuman, they can cut their teeth
And dapat siguro ang magagagawa natin, yung mga matatanda na merong experience, mag-hand-holding dito sa mga bata. Ang tingin ko, yun ang dapat kasi nga nadi-discourage sila eh. So, kailangan yung mga more experienced na maayos, na mga elderly, na mga politicians, ganyan-ganyan, maging ano sila, ang tawag dyan, alongside-er. Yan ang aking tawag dun sa mga who will accompany yung mga nasa Bacolod na gustong pumasok sa politika. Sabi ko, kailangan ng alongside-er. Yung mga more experienced, wiser, para masamahan itong mga bata at hindi madi-discourage. Sabi, yung iba doon, nag-run na SK, yung iba na nalo, yung iba hindi. Tapos yung yung mga hindi, medyo na-discourage. Sabi ko, hindi. You just keep. Kung ikaw ay calling mo sa Diyos yan, then ang Lord will help you. No, si Abraham Lincoln, ilang beses siya na natalo bago siya naging presidente. Sabi ko, ganun lang yon. Kung calling ng Diyos yan sa iyo, then you just keep at it. Doesn't matter, no? Pero kailangan merong silang mga older na alongside-ers na hahawakan sila, holding by the hand, o mga mentors. Ngayon naman, anong gusto nyo ibilin sa mga kabataan natin, kayong dalawa? Kung kayo... Ako, dapat talagang kausapin si Secretary Angara. I-restore talaga ang Philippine history, ang history? Sa high school at sa college. At i-gather lahat ng history teachers, magtuturo at mga historians. At magkaroon talaga ng honest to goodness, ano ba talaga ang kasaysayan ng Pilipinas. Once and for all. Magdebate hanggang maka-come out ng something that they can agree together. Kahit minimum agreement yun, merong agreement. Hindi ka mukha ngayon, merong wala, meron, yung ganun ba? Very uneven. At Sige. saka halos wala ng kamalayan. Sige, we can write that letter. We can write that letter. Yung Church Cafe at saka yung Isaac. Gusto kong idagdag dyan, yung kasi mukhang nawala na rin yung yung pag-aaral ng Filipino. Oo nga, No? yung wika. Gusto kong sana isama natin yan dun sa pagdadagdag ng Philippine history subjects, yung Filipino, no? Oo. Na tinanggal na hanggang Tinanggal yun saan? Hindi na, kahit sa college wala na? sa college wala na yun. Ituturo yung Philippine history in Filipino dapat. Oo. Hindi na ka-Ingles. So, maraming dapat si- gawin sa bayan natin, Pero etong mga basic na kung paano mai-instill yung pagmamahal mo sa bayan Oo. by using your own language, paggamit ng sarili mong wika, ano ba yung sinasabi ni Rizal, no? Daig mo pa ang mabahong isda, Oo. malansang isda, kung hindi mo Walang mahal ang pag-ibig sa sariling wika. no? So, ito talagang nawawala yung pagmamahal sa sariling wika eh. Hindi, Oo. dahil tinatanggal mo, hindi mo, nakakalungkot lang na makikita mo ang mga bata ngayon, no, sa mga maliliit pa lang na bata, puro mga Inglesero. Kasi educated sila ng internet, hindi naman educated na ng mga parents. Hindi ang nangyayari nga, ang masama pa nito, hindi na magaling, nag-i-English nga, hindi naman magaling sa Ingles, nagpipilipino, hindi rin magaling sa Pilipino. Oo. So, master of none. Oo. No? Hindi yung sinasabi na, hindi ba, yung meron ka, dapat na may master kang isa. Pero wala eh. Masyadong Hindi maraming rin eh. divisions ng Oo. Pilipinas eh. Class divide, culture divide, language divide. Puro divisions tayo na ini-ignore natin, hindi natin inaayos. Aha. Kaya malaki talaga ang problema ng bansa natin sa pag-unlad. Siguro, kung tama naman yung economic program, sabi ko, pwede na rin siguro yon. Pero yung cultural, yung kamalayan ng Pilipino, karamihan papuntang abroad, Alma eh. Mga bata ngayon, lalo na yung mga graduate ng mga elite universities, Ateneo, UP, hindi sila nag-iisip na magtatrabaho dito. Most of them abroad. Ganon. Yun nga kaya yung love of country, wala eh. Dahil nga, they have been educated ng internet.
meron silang sense na sila ay mga global citizen. Yeah. Kuno, ganon. At ang nationality is a mere convenience. Yung mga ganyan. So, dapat siguro, yun na nga, balikan natin ng maigi yung na malaliman na sense ng identity na nakaugat sa ating kultura, nakaugat sa ating pananampalataya. Kung ako ang tatanungin, siguro there are three things na kailangan nating pag-isipan eh. Yung paano magkakaroon ng talagang conscious na unity. Yung as against yung factionalism, politically, or even yung mga divide, cultural divide, yung social divide. Naalala ko yung sabi sa scripture na how good it is and pleasant, no, when brothers dwell together in unity. Ang mahirap na project yun sa mga nation state na na-decolonized, pero tribal pang utak, regionalistic pang utak, hindi naman nation. Kasi nga yung concept ng nation state, in-implement lang, wala namang worldview behind it. Ang Europe, spent 500 years just to grow a consciousness na sila ay nation state. No? 19th century lang na nahagip yun. Pero tayo, yung mga decolonized countries, I mean, hindi na-arrest yung idea na we will evolve a consciousness ng bansa. Meron tayong consciousness ng bayan. Usually, yung bayan ko sa Pampanga, bayan ko sa ganon, ano? Hindi pa umaakyat doon sa punto na tayo ay bansa. Iba yun eh, iba yung language na yun eh. Tapos siguro yung isa pa, baka yung mga edukado na kagaya natin, we probably need to, kagaya ni Bonifacio, aralin na maigi, what does it mean to truly be a voice sa ating sambayanan? Ito yung medyo hinahanapan ko. Yung mga writers kagaya mo, Alma, paano natin maisasatinig, magiging boses tayo? Kasi sa scripture, ganun eh. Yung sabi sa atin, yun yung admonition kay King Lemuel. Sabi, yung power mo, you use, no? So that you are a voice to the voiceless. And you defend the rights of the needy. Yan ang duty ng leadership. You put power behind those who are defenseless, those who are without a voice. Sa tingin ko, tayo rin, yung mga middle class na merong resources, o edukado sila, gamitin yun so that we become really voices for the voiceless. Bigyan ng boses yung... Ang buto naman, and ang puno ay nagmumula sa buto. Oo. Kaya yung mustard seed na yan ay Oo. lalago. Oo. Kaya siguro minsan, iniisip nga natin na ano ba, parang wala nang pag-asa itong bayan na to. Oo, hindi Pero totoo yun eh. lose hope kasi I think tahimik lang yung iba. Oo. Mga nag-iisip din eh, no? Kailangan lang talaga ng somebody na nag-i-initiate. Alam mo, kahit si Bonifacio, sa tingin ko, marami mga Pilipino na ayaw eh. Kaya nga, sumanib bigla yung mga katipunero sa kanya. In other words, hindi naman siya yung kagaya nila Rizal na merong ganong intellectual na reputation, Pero ano? alam nyo, we have to complete the story of Rizal. Ang unang revolusyonaryo sa kanya ay yung nanay. Oo nga eh. Tapos yung kanyang kapatid si Kapatid si Pasiano. Pasiano, oo. So, babad na babad siya sa mga naghihimagsik si Rizal. Kaya hindi nakakapagtaka. At ang ganda-ganda talaga ng Noli at Pili. Kasi Oo. talagang sapul na sapul ang mga pangyayari noon, yung Oo. tulad ng mga sisa. No? Huwag nating i-underestimate yung... Napakaganda. Oo, wag i-underestimate yung Forever. Noli yung, at Pili. yung power ng word, no? Huwag i-underestimate Oo.
yung paggawa ng mga nobela, paggawa ng ano. Sa tingin ko, yung mga merong gifts na kagaya mo, Alma, talagang we think carefully na rin ngayon sa ating, in this age, na ano yung mga dapat nating sulatin talaga na para sa ating bayan. And I think this can be at this stage in our life, yan ang calling natin sa tingin ko. Kasi pwede pa tayong mag-isip, pwede pa tayong magsulat. Some of our friends, powerless na, feeling nila, wala na, hindi na tayo, we cannot go into the streets. Eh, hindi naman kailangan gumawa na ng ganon. May technology na. There are other things that we can do, even in our age, ganon. Kaya siguro, ma-discern lang natin ano yung bagong calling ng Diyos sa atin at this stage in our life. Let us not do more of the same. Tapusin na yun tapos na yun Pero ngayon, ano yung fresh na calling ng Diyos sa atin, given yung mga limits natin. So, anyway, salamat sa inyong dalawa. Thank you for this conversation. At maraming salamat muli sa pagsama sa amin ngayong gabi, yung ating audience. Alalahanin natin ang ating mga bayani na kagaya ni Bonifacio at sikapin natin na makapakabayani rin tayo para sa ikabubuti ng ating bayan. Sana po ay i-like at i-share ninyo ang episode na ito ngayong gabi para maraming kabataan din ang matuto sa ating kasaysayan at sa ating mga historia na kagaya ni Fe at mga writers na kagaya ni Alma. I-follow nyo rin po ang ating YouTube channel at Spotify. Samahan nyo po ulit kami sa susunod na episode ng Isip Isak. Muli magandang gabi po at pagpalain ang ating bayang Pilipinas. Atin ito. Pagsamba at ang pakikibaka, pagpupuri at ang pakikipagkapwa, ang pagsamo at pakikisalamuha sa pangalan niya. Alang-alang sa kaniyang kadakilaan, ang katarungan at kapayapaan. Alang-alang sa kaniyang kalwalhatian, ang kalayaan ng sambayanan. Pagsasapamuhay ng ating pananalig, bunga ng pinakadakila niyang pag-ibig, ang gawa ng pananalig.